Yung imagine, Boss Jojo, a congressman is salary grade 31. So that's 300,000 a month. So malaking question agad, kapag ang isang congressman ay namumuhay, may mansion, may 10 SUV, merong mga suburban, merong mga bulletproof na mga sasakyan, helicopter, yate, malaking question yan. Tama. If you're only earning 300,000 a month, how come na You're meron able ka to afford it, no? Oo, na sobrang extravagant, Lavishly. lavish yung lifestyle mo. Oo. So gawin natin kahiya-hiya, dapat nga ipahiya yung mga yan eh. Well, the president can mobilize the entire instrumentalities of the state. Mobilize NBI, ombudsman, lahat ng mga ahensyang may kinalaman dito. Kaya eh. Kaya eh. Pupwede may... That's your message to the president, Yes, ha? Oo. pupwede. That's good, oo. At yun na nga mga kabayan, napag-usapan nga po natin na ito pong naging interview ni Sir Congressman Eli dito nga po kay Sir Jojo A. Na kung saan nga po mga kabayan, napag-usapan nga po yung yung kalagayan ng Kongreso ngayon as a whole mga kabayan. Ayon na nga po kay Sir Eli mga kabayan, na ito pong Kongreso, ang tingin po ng taong bayan ay isang bulwagan na punong-puno po ng mga magnanakaw mga kabayan. At ayon na rin po kay Sir Eli, hindi po niya masisisi ang taong bayan kung bakit ganyan na lang po ang tingin ng taong bayan sa mga congressman. Gawa ng, ito po yung nag-umpisa dyan sa mga kasama po nila sa Kongreso. Kaya nga po ang pinipilit o mariing isinusulong ni Congressman Eli, dapat po, ito po mga congressman na to, nasangkot po sa nakawan, o sangkot dyan sa mga flood control na yan, at yumaman ng husto dahil mga kontraktor, dapat pong pananagutin. At sabi nga po niya, dapat po may gumulong na ulo dyan Kailangan pong may gumulong na ulo. Mantakin mo naman kasi mga kabayan, ayon na rin po sa pag-i-explain ni Kong Eli, ang isang congressman ay may sweldo lamang po na 300,000 pesos. Paano mo po maipaliliwanag na kung ikaw ay congressman na may 300,000, tapos meron kang jet, meron kang mga helicopter, ang dami mong air assets di ba? Tapos puro bulletproof pa yung sasakyan mo. May mga Land Cruiser ka, puro bulletproof pa, at dami mong mansyon. Diba? Paano ka magkakaroon ng ganyang ari-arian kung ang sweldo mo ay 300,000 lang? Yan po yung mariin na sinasabi po ni Congressman Eli na totoo naman po. Mantakin mo mga congressman kayo, nagpayaman kayo sa pera ng taong bayan. Tapos yung provincial rate, hindi nyo maalis-alis. Sabihin nyo, lugi. Malulugi ang bansa pag tinanggal ng provincial rate. O sanggala, mga engot ba kayo? Tapos kayo nagpayaman kayo. Diba? Yumaman ba ang bansa dahil nagnakaw kayo? Dahil na maging contractor kayo? Diba? Provincial rate, hindi nyo matanggal. Tapos naglalakas ng loob ninyong magnakaw. Mga pusang gala kayo. Tapos dagdag nyo pa dyan, ayon na rin kay Sir Eli, na itong Pangulo natin, kung gugustuhin naman niya po kung gugustuhin niya, kaya niya pong immobilize ang NBI, yung Ombudsman, yung DOJ. Kayang-kaya po yan ni Bongbong. Bakit wala po siyang ginagawa? Yan po yung tanong ni Sir Eli. Kayang-kaya yan ng Pangulo. Diba sa NBI pa nga lang yung paghahanap pa nga lang kay Alice Go at Tebes lagi na lang yan, paulit-ulit na lang yan sa vlog natin, lagi natin pinapasok yan. Bakit sila na-immobilize yung NBI? Bakit pag kay Saldico ayaw? Hindi ma-immobilize ang mga yan. Ano bang kinatatakutan ng ating Pangulo? Bakit hindi niya mapahuli si Saldico? Hindi po ba mga kabayan? Kahit mismo si Sir Eli na po, nagtataka na. Kasi kung gugustuhin ng Pangulo, kaya naman
Di ba mga kabayan, kakayanin naman eh. Eh bakit hindi magawa ng Pangulo? Eh yun na nga po. Tulad nung napag-usapan natin kanina, it's either, ano po, kasabot siya o takot siya. Oh, yun lang po yun. Dalhin lang po dun sa dalawa. Pero dapat may mapanagot po dyan. Kailangan dyan si Saldi ko mapauwi. Yung pinsan mo dapat may panagot dyan. O ito mga kabayan, hindi ko napapakahabay pa. Narito po, yung napaliwanag ni Sir Congressman Eli. Congressman Eli, pasok po. What is the sentiment now in the House? I'll be very candid about this, Boss Jojo. Talagang dama namin yung sunog sa House. Halos walang tiwala yung mga tao sa House eh. Kasi lahat kami tinitignan na corrupt naman kayo lahat eh. I do not blame yung mga tao na tignan kami ng mga corrupt kami pare-parehas. Kasi una, pumutok yung flood control issue. Meron na ba nakulong? Wala pa nakulong up until now. Wala pang napanagot. Tapos, maririnig natin doon sa mga ongoing na hearings, hindi pa daw makapag-establish ng link sa mga politiko. Ako hindi ako maniniwala dun eh. Nakakayanin lang ng mga contractor, nakakayanin lang. Halimbawa, can I name names? Halimbawa ng mga contractor, ng mga diskaya, kakayanin ba nila sila lang yan? Kakayanin ba ng mga taga-DPWH, ng mga district engineer na sila lang yan? Na wala silang kasabwat ng mga politiko? So, walang maniniwala dyan. So, hindi yan, it takes two to tango. It's a whole dance group. Yes, it's a whole dance group. Exactly. Kaya ang sentiment ng mga tao, kailangan may mapanagot, kailangan may makulong. The sad reality is, even among our colleagues na talagang sangkot dito sa flood control mess and the corruption mess na kinakaharap natin ngayon, parang lahat walang kinalaman eh. Diba? Gusto namin, I know marami sa mga colleagues ko sa House na gusto ring may mapanagot. Kasi lahat kami nadadrag eh. Yes. Lahat kami nadadrag at marami namang reasonable sa loob ng House of Representatives. But again, we cannot blame the Filipino people kung tinitignan lahat ng congressman ng mga corrupt. Hanggat walang gumugulong ang ulo dyan. And I've been very consistent about this. Kailangan may gumulong ang ulo. Kailangan may makulong. Hindi nga lang basta makulong eh. Sequester yung assets. Okay. Bawiin ng gobyerno yung assets na yan kasi nagpakayaman yung mga yan gamit yung pera ng taong bayan. So, yun yung gusto naming mangyari. I believe hindi lang naman ako may gustong mangyari nito. Gusto naming mangyari sa loob ng House of Representatives. And let's make people accountable. Halimbawa, Zaldico. Diba? Zaldico hanggang ngayon hindi pa rin napapauwi. We can cancel his passport. Pero na-cancel ba yung passport? Hindi nga So yung mga proper measures should be enforced now more than ever. Yes, no? yes. It should And ito, if the administration is really serious about addressing the issue of corruption, well, the president can mobilize the entire instrumentalities of the state. Mobilize NBI, ombudsman, lahat ng mga ahensyang may kinalaman dito. Kaya eh. Pupwede may... That's your message to the president? Yes, pupwede. That's good. Pumunta ako ng ICI. I submitted a letter to the ICI. I-live stream nyo yan. Yung mga proceedings ninyo. Congratulations and thank you to you. Yeah. Isa ka pala doon sa mga unang nag-ano ng SALN. Yes. So, binabanggit namin. And this is voluntary. Yes. Dapat naman kasi, dapat naman ilabas yung SALN ng mga public servants. Ang idea is, gawin nating kahiya-hiya yung corruption at gawin nating kahiya-hiya yung extravagant and lavish lifestyle of public servants. Yung imagine, Boss Jojo, a congressman is salary grade 31. So that's 300,000 a month. So malaking question agad, kapag ang isang congressman ay namumuhay, may mansion, may 10 SUV, merong mga suburban, merong mga bulletproof na mga sasakyan, helicopter, yate, malaking may question. Mga side chicks. Maraming chicks. Yun, okay lang sana, pero malaking question yan. Tama. If you're only earning 300,000 a month, how come
na you're meron able ka to afford it, no? oo, na sobrang extravagant lavishly. and lavish yung lifestyle mo. Oo. So gawin natin kahiya-hiya, dapat nga ipahiya yung mga yan eh.